Samantala, isang Pinay naman ang nahulihan ng cocaine sa Hong Kong kamakailan. Nakalusot daw sa NAIA ang Pinay at nahuli na lamang pagdating sa Hong Kong International Airport. At kaugnay po niyan, makakausap natin si DFA spokesperson, Assistant Secretary Charles Jose. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Opo, magandang tanghali po sa inyong lahat at sa inyong mga taga-pakinig. Asek, makikihingi lamang po kami ng update ukol po dito sa kaso ng ating kababayang nahulihan nga ng cocaine dyan po sa Hong Kong. Opo, nangyari po itong insidente nung July 30 at humarap na po sa court ang kababayan po natin para sa reading ng charges at naghihintay po siya ngayon ng bail hearing at sa actual start ng kanyang trial. Nabisita na po siya ng ating konsulado while nasa loob po siya ng detention at handa rin pong tumulong ang ating consulate, bigyan siya ng consular and legal assistance. Asek, yung dami ho nitong cocaine, meron na hubang natukoy kung ano ho ang halaga at gaano karami ito? Ayon po sa mga ulat, 720 grams ng cocaine ang nakuha po sa kanya with a street value of 750,000 Hong Kong dollars. Medyo malaki-laki ho ito. At paano ho kaya ito? Siya ho ba ay nakapagsalita na, nakapagbigay ho ng kanyang testimonya kung siya ho ay drug courier ng isa hong particular na sindikato kaya? Well, ayon po sa ulat ng ating consulate, may nagpadala po sa kanya ng bagahe, nang galing po sa Manila. Kakilala po niya, na I think African national, kung tama po yung so nagbigay na po siya ng preliminary statement sa ating pong consulate, kaya ito po mga nakuha po mga information ng ating konsulado. Pero sa ngayon ho, nabanggit ninyo, meron ho siyang inaantabayan ng bail hearing. Sa ganito hong halaga at syempre yung medyo mahigpit ho talaga syempre pagdating sa droga ang Hong Kong, ano ho ang lagay ho ng ating kababayan doon dahil po sinasabi nga na talagang malaki-laki rin ho itong ipinasok niya na cocaine? Opo, ang judge po magdi-decide niyan kung bailable po, pero serious offense po itong drug trafficking sa Hong Kong. So it remains to be seen, kung sa kanyang bail hearing ay bibigyan siya ng judge ng temporary liberty by posting bail. Okay. Pag-usapan ho naman natin kung kayo ho ba nakipag-ugnayan na rin sa NAIA dahil paano ho ito nakalusot sa kanila? Well, yung pong anggulo yan, dapat din po talagang maimbestigan ng ating mga drug enforcement agency, mga law enforcement para po matukoy, kung paano po ang nangyari dito. Alright, meron pa ho ba kayong iba pang mga detalye po na gusto pong ipaalam sa amin na ukol pa rin po dito sa kaso na ito? O kaya paalala ho, doon pa rin sa mga nagagamit pa rin po na mga drug couriers po na mga Pilipino? Well, paalala lang po sa ating mga kababayan, whether OFWs o umaalis sa Pilipinas as tourist, ay maging maingat po, wag pong magpapagamit sa mga sindikato o kahit sa mga kakilala, wag pong masisilaw sa pinapangakong mga gantimpala dahil ang drug trafficking ay serious offense po sa karamihan ng bansa, especially sa mga bansa na may death penalty. Maaaring pong mahantong ito sa death sentence. Nakausap na ho ba nung ating kababayan ng kanyang pamilya o kaya po ng DFA? Ang pakiusap po ng ating kababayan ay gusto po niyang itago ito sa kanyang pamilya rito at nirespeto po natin ang kahilingan po ng ating kababayan. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa inyo. Yan po naman si DFA spokesperson, Assistant Secretary Charles Jose.